po. Magandang umaga sa ating lahat. Amen. So God is good. And all the time. Okay. So ngayon ay tayo muli na mag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Amen. Okay. So magandang umaga sa lahat at sa lahat ng mga sumusubaybay, magandang umaga po sa ating lahat. Okay po. So sige. So sa araw na ito ay ating pag-aaralan yung sa ating babasahin ngayon sa Aklat ng Roma na maging kasangkapan tayo para magpakita ng bagong paraan ng pamumuhay. Amen? So sabi niya, let's be a tool to manifest a new of life. Okay, so kinakailangan tayo ngayon ay maging instrumento. Tayo ay maging kasangkapan ng Panginoon upang maipakita po natin yung paraan ng bagong pamumuhay. Amen, no? Okay. Pero bago tayo tumuloy doon sa ating pag-aaral na ito, ay ang lahat ay aking pong inaanyayahan na tumayo at samahan po ninyo ako sa pagbabasa sa mga talatang aking babanggitin. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Roma, pangkat 6, talatang 4, then pagkatapos po nun, itataas po natin sa 12 hanggang 14. Amen po? Kung kayo po ay mayroong mga dalang Biblia, open your Bible, the book of Romans chapter 6 verse 4 and then verse 12 to 14. Okay po? Sige, lahat po tayo ay magbasa. Amen, kung kayo po ay naririyan na sa aking nabanggit na mga talata, Roma, pangkat 6, talatang 4. Then, tataas tayo sa chapter 12, verse 14. Okay, verse 4. Sabi sa talatang 4, sa makatwid, tayo namatay at nalibig na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Verse 12. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa iyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masamang pita nito. 13. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alamang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan, sa halip pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyong aksanan, yamang kayo'y walan sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O Diyos, kami po ay naririto, nagpapasalamat sa iyong habang at biyaya, Panginoon. O Diyos, ang mga talatang aming pag-aaralan na ito ay kami maging kasangkapan upang, Panginoon God, na maipaabot sa aming kapwa yung paraan ng tamang pamumuhay sa ayon sa iyong banal na kasulatan. Lord God, narito po kami at aming tinataas ang iyong dakilang pangalan na naway pangunahan niyo kami ipangunawa ang mga talatang ito. Kaya naman din sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin sa ngayon, pagpalain niyo po sila. Ingatan at itong aming pag-aaral na ito ay maging karagdagan ng bawat isa sa kanilang pananampalataya. Sa iyo ang lahat, sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Tayo lahat ay magkakuha na. Sa before dito sa ating pag-aralan sa oras na ito, our UBC. So, pwede po bang alalahanin natin nakaraan nating pinag-aralan? What is the 3 things sa A New Life with Christ? Ng pagbabago natin nakasama ang Panginoon. Ano yung 3 bagay na ating didiscuss, yung ating pinag-aralan, yung message, yung first Sunday ng ating January. Ano yung January? Fight,
Okay? So, a new life with Christ. Ano yung ating pinag-aralan? 3 things. Number 1, ang pagiging kawangis. Nakalimutan yung dagat. So, tayo ay binago ng Panginoong Jesus para maging kawangis ng Diyos. Tama? And in the second, tayo ay maging kawangis ng Kanyang katuwiran sa Kanyang righteousness. And the third is, sa Kanyang kabanalan. Tayo ay maging kawangis sa Kanyang kabanalan. How about last Sunday? A changed person. Ang taong binago. There are 3 things na tayo nag-aral po noon. Huwag niyong kalimutan ha. Ano po yung pinag-aralan natin sa nakaraan ng linggo? Ano yung 3 puntos natin pinag-aralan about doon sa a changed person? Yung taong binago. Kapag ikaw ay binago na, number 1 is you have a new identity. Dapat mayroon kang pagkakakilanlan. And the second is new purpose in life. Dapat mayroon ka na ngayong bagong ginagawa. May bagong ka ngayong inuumpisahan. And the third is new creations in life. Of course, dahil ikaw ay binago ng Panginoon, dapat ikaw talaga ay mayroong kakaiba. Hindi ka binago ng nanay mo. Binago ka ng Panginoon. Tama po? Okay. So, huwag niyong kalilimutan na mayroon tayong isang. Okay po? O, sige. And today, ay ang ating pag-aaralan, let's be adult to manifest a new life, a new way of life. Sabi niya, maging kasangkapan tayo para magpakita ng bagong paraan ng pamumuhay. So, sino ba naman talaga dito yung magpapakita kundi ang mga binago ng Panginoon? Tama? Sino yung mga binago ng Panginoon? Ang lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Tama po ba? So, once again, lahat tayo ay maging kasangkapan ng ating Panginoon. Ano ba yung layunin natin dito ngayon? To remove people from the wrong way of life. You and me, lahat tayo ay dumating sa punto na tayo ay mali yung ating pamumuhay. Di ba? So, ang nangyari po ay binago tayo ng Panginoon upang alisin ang mga tao sa maling paraan ng pamumuhay. Hindi ikaw yung aalis. Hindi ikaw yung tatanggal sa kanila doon sa kanilang pagkakaalipin ng kasalanan, kundi ay maipakita po natin kung paano tayo binago ng ating Panginoon. Okay? Kaya sabi natin na let's be a tool to manifest a new way of life. Gamitin tayo ng Panginoon as an instrument. Di ba? Nagamitin tayo kasangkapan ng Panginoon para ang tao na nasa paligid natin makita yung ginagawa natin na ganito pala yung paraan ng pamumuhay ng isang binago ni Kristo. Tama po? Dito sa ating binasa, babalikan ko sa matuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman ay babuhay sa isang bagong pamumuhay. Di ba? Dapat halata tayo, obviously, na dapat lahat ng mga Kristiyanong halata na mayroong nakikitang pagbabago. Di ba? Dapat nagpapahalata ka, nakikita yan ng tao. Di ba? Hindi ka nagtatago, nagpapahalata ka dapat. Nagpapahayag ka dapat. Pinakikita mo yung paraan ng pamumuhay mo, yung bagong tao. Bagong kung sino ka. O, di ba? So, din sabi nga, sa verse 12, huwag na ninyong paghariin. Di ba? Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masamang pita nito. Alam niyo kung bakit ngayon yung mga nagsasabi tinanggap pa ng Panginoon at bakit alipin pa rin doon? Lagi lang po sila nagpapagamit at nagpapagamit pa rin doon. Di ba?
So tunay mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, hindi mo na kailangan magpalipin at huwag ka nang magpapagamit. Huwag ninyong ipailipin sa kapangyarihan ng kasalanan alanumang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yaman kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahan loob ng ating Diyos. So, hindi po maganda na ang tao ay naaalipin pa sa kasalanan. Tama po? Dapat tayo ngayon ay handa na tayong mamuhay na sang-ayon sa nais ng Panginoon. Ito mga kapatid, God shaped the bodies of Adam and Eve. So ang Panginoon ang naghugis. Ang Panginoon ang lumikha kay Adan at Eva. And our bodies were born by our mothers. So tayo naman ay nanggaling sa sinapupunan ng ating mga magulang. Okay? As a result of sin, these bodies became instrument of sin and death. And then dumating yung pagkakataon, itong katawan natin ngayon, mula kay Adan at kay Eva, at tayo galing sa ating mga magulang, ay naging kasangkapan para gumawa ng kasalanan. Di ba? Parang tao. Kaibigan mo, barkada mo, ka-schoolmate mo, ka-workplace mo, namta hindi mo alam, ginagamit ka niya. Di ba? Friends na friend mo siya, workplace mo siya. Ano man yung tawag sa inyo, basta may kakilala ka, minsan ginagamit ka. Ganito po yung ginamit tayo ng kasalanan. Di ba? And then sabi dito, sa aking binaba, as a result of sin, these bodies became instrument of sin and death. And then, but when we believe in Christ, nang tayo po'y nananampalataya, naniwala sa ating Panginoon, our bodies experience new life. Ngayon, naranasan natin yung pagbabago ng ating buhay. Tama? And then now, that we are part of the body of Christ and the temple of the Holy Spirit, we need to honor God. Tama po? Ngayon, dahil tayo ngayon ay nanampalataya sa ating Panginoon at tayo ngayon ay bahagi sa katawan ni Kristo at tayo ay templo ng Banal na Espiritu Santo, ang ginagawa dapat natin ngayon ay yung pagbibigay natin ng honor. Ano sa Tagalog ng honor? O, di ba? Nagbibigay tayo ng galang sa ating Panginoon. Nagbibigay tayo ng karangalan sa ating Panginoon. And then, amen po? And then sabi niya, we need to honor God through our body. Gamitin natin yung katawan natin bilang kasangkapan sa paggawa at pagpaparangal sa ating Diyos. Kung noon ito ay naging kasangkapan para gamitin ng kasalanan, ngayon naman, dahil ikaw ay mayroong new life sa Panginoon, gawin mo ito na maging kasangkapan ng ating Diyos sa ikararangan. Tama po? And then sabi dito, sa aking babasahin muli, and use it according to God's will. Let us be God's tool in all the works He has given to us, completely transformed by His grace. Okay, so kinakailangan na tayo ay nagpapagamit sa Panginoon ng maayos. Okay ha? Okay. Ang Diyos ang naghugis sa katawan ni Adan at Eva. At ang naghugis naman o saan man tayo nanggaling ay sa katawan ng ating ina, sa kanyang sinapupunan, but by the grace of God. Sa mga nanay na narito, kung kayo man ay dumating sa pagbubuntis, di ba? Alam niyo ba yung itsura ng magiging anak ninyo? Alam niyo din ba yung takdang araw ng pagsilang sa kanila? Alam niyo lang, pinagbubuntis siya na 9 months. Alam niyo ba yung araw na sila isisilang? Alam niyo ba yung oras kung oras na isisilang? Hindi. Sino po yung may hawak mo? Di po ba? Maging si Adan at saka si Eve, ng panahon mga kapatid, ang naghugis po sa kanya ang Panginoon. Tayo, ang nanay natin, pero lagi yung tatandaan, ang Panginoon pa rin yung gumawa sa atin. Naintindihan? At sabi niya, bilang resulta ng kasalanan ng mga
katawan ng tao ay naging kasangkapan ng kasalanan at mamamatay. Ano po yung kabayaran ng kasalanan? Kapag ikaw ay mayroong kasalanan, ang hantong mo ngayon ay kamatayan. Sure yun. Di ba? Sapagkat ang kasalanan, naglilika ka ng kasalanan, ibig sabihin, gusto mong mamatay. Di ba? Mula noon, wala pa talaga kasalanan, dapat habang buhay sana si Adan at Eve. Subalit, nung sila po nagkasala, doon po nagkaroon ng bunga yung kasalanan. Ang bunga ng kasalanan ngayon ay kamatayan at hanggang ngayon, ang bunga talaga ng kasalanan ay kamatayan at kasama tayo ron. Dahil ang tao ay naging makasalanan. Kaya hindi na po natin matatanggal yung kamatayan. But there is an assurance na binigay ang ating Panginoon. Although na mamamatay yung ating physical, pero kung tayo ay mayroong pananampalataya sa Panginoon, ikaw ay kanyang makakasama. Tama po? Okay, sabi dito, then, ngunit kapag tayo ay maniwala kay Kristo, ang ating mga katawan ay nakaranas ng bagong buhay. Kaya, again mga kapatid, kung ikaw ay nakakilala at na mayroong kang pananampalataya sa Panginoon, doon mo lang mararanasan yung pagbabago. Di ba? Ito lang mga kapatid. Kahit daw hindi kayo ginagamit sa simbahan, o ginagamit na lalo kayo sa simbahan, iisipin nyo lagi yung paghawak ninyo ng puti. Iisipin nyo lagi, kung kayo ay binigyan ng tao ng isang buti, isipin nyo muna kung ano yung ginagawa mo sa simbahan. Naunawa po ninyo? Ang ibig kong sabihin, kapag kayo ay binigyan ng isang kahan ng sigarilyo, isipin nyo muna kung ano yung tungkulin mo, kung sino ka ngayon. Bakit ko po yung binabanggit sa inyo? Dahil ang pamagat natin, ang sabi dito sa ating pamagat, ay sabi niya, maging kasangkapan tayo para magpakita ng bagong paraan ng pamumuhay. Tama po? Sabi niya, let's be a door to manifest a new way of life. Maging isang instrumento tayo, maging kasangkapan tayo ng Panginoon. Kaya, bago mo yung gawin, isipin mo muna kung sino ka. Isipin mo kung saan ka pupunta sa bawat linggo. Isipin mo kung ano yung ginagawa mo sa simbahan. Isipin mo kung mayroon kang tungkulin sa simbahan o wala. O kahit wala ka pang tungkulin, isipin mo na ikaw ay Christian. Di mo ba? Ganun po yung mga binago. Nag-iisip tayo. Tama? And then sabi niyan, ang ating mga katawan ay nagkaranas ng bagong buhay. Ngayon na tayo ay bahagi na ng katawan ni Kristo at ang templo ng Banal Espiritu, kailangan nating parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Kung panahon ay naging alipin tayo, naging instrumento, naging kasangkapan ng kasalanan, gawa lang tayo ng gawa. Kasi alipin tayo eh. Pag inalipin ka, magiging kasangkapan ka, automatic po yung nagagawa ka ng kasalanan. But now, sapagkat ikaw ay mayroon ng bagong buhay, ang hiling lang ng Biblia ay maging kasangkapan ka na ngayon ng Diyos. Huwag na tayo nung paalipin. Magpaalipin na lang tayo sa ating Panginoon na maging kasangkapan tayo, nagamitin tayo ng Panginoon sa ikabubutit sa karangalan. Tama po? Nandito sabi dito mga kapatid, sa maging kasangkapan tayo ng Diyos sa lahat ng gawain ibinigay niya sa atin. Ako po'y naniniwala yung God's calling, hindi ka naman tinawag ng Diyos para walang gawin eh. Mayroon kang assignment na dapat alam mo kung ano yung ginagawa mo, di ba? Ang isang tao, pag tinawag ka, may kailangan sa'yo, may papagawa sa'yo. Ang Panginoon tinawag ka dahil may papagawa din sa'yo ang Panginoon. Hindi lang dahil nakilala mo siya, hindi. Di ba? Kundi mayroong pagkatawag sa iyo ang Diyos, subalit hindi natin nagagawa yun, na kailangan natin magpagamit para sa Kanya. Dapat alam natin kung ano yung ating pagkatawag. Di ba? Bakit ba ako naririto sa simbahan? Ano ba bakit ako naririto? Di ba? Pupunta lang ako dito, yun lang ba yung aking trabaho para doon sa magsamba sa Panginoon? Ano ba yung mga dapat kong gawin? Okay? Sabi niya,
na binanggit dito, ganap na binago ng kanyang biyaya. Tayo na nga ay binago dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Okay. So, pag-usapan natin ngayon sinasabing kasangkapan. Okay. Halimbawa sa isang bahay o dito sa loob ng simbahan, lahat ay mayroong kasangkapan. Even in your office, kung kayo ay nagtatrabaho, ay hindi po nawawalan ng kasangkapan. Lalo na sa office, ay lalo nandoon, lalo sa panahon natin ngayon, hindi po nawawala yung computer. Lahat ng bagay, di ba? May kasangkapan tayo. So, ang bawat kasangkapan ay may naakmang gamit. Tama po? Ang kutsilyo ay ginagamit sa kusina, hindi para sa pagpatay. Tama po? Ang gala, saan ginagamit? Sa pagsasangit, sa pagluluto. Tama po ba? Ang plato, saan natin ginagamit? Saan natin ginagamit? Sa misa. Di ba? Yung misa ginagamit natin para patungan ng plato, patungan ng ating mga makakain. So yung kutsara, paano natin ginagamit? Lahat ng bagay na mayroon tayo dyan. Ano yung mga gamit na gamit natin sa ating mga bahay? Di ba marami ano? Gusto nyo ba isang kasangkapan na laging gamit na gamit? Alam nyo po ang isang kasangkapan laging gamit na gamit? Experiensyado yan. Tama? Makikita mo yung isang bagay na lang tilang gamit na gamit lagi, ay makikita mo na talagang parang mayroong ika nga dumadaan sa mundo na yung mga ginagamit natin parang gas-gas na gas-gas lagi. Ano? Pero yung mga bago na gamit na hindi ginagamit, hindi mo siya makikita na gas-gas. Ano? Tama po ba Tagalog yung gas-gas? Scratch? Ano po? Sa Tagalog, scratch. Diba? So, yung sabihin, makikita natin dun eh. Alam nyo ba na ang dami ngayong bago pero hindi nagagamit? Naniniwala kayo? Na mas gusto natin gamitin yung? Maraming Kristiyano kayo gusto gamitin yung luma. But once again, sabi ko sa inyo noon, ang hirap po yun na yung luma gamitin mo sa bago. O, diba? So lahat tayo mga kapatid, itong binabanggit po natin dito, ha? Isa ka sana na maging kasangkapan ng Diyos na ikaw ay kanyang gagamitin. Okay. Ginagamit ka niya. Yan yung pinakamaganda sa isang kasangkapan. Ano po? Kaya hindi ka naririto sa mundo na parang binato ka lang dito na wala ka nang gagawin. Nilagay ka dito ng Panginoon. Pinorm ka ng Panginoon sa sinapupunan ng magulang natin. At ikaw ay niluwal po noon, ibig sabihin po noon, mayroong sadyaan Diyos sa iyo. Tama? So, lahat tayo ay mayroong sadyaan Diyos sa ating lahat. At huwag niyo yung pagtakhan. Dahil ito ngayon ay kasangkapan na ng Diyos, kinakailangan huwag ka na maging kasangkapan ngayon ng kasalanan. Huwag ka na paalipin ng kasalanan. Diba? Basahin ko sa inyo yung binasa natin sa verse 4. Sabi niya, sa makatuwid tayo namatay at nalipin na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman mabuhay sa isang bago pamumuhay. New life. Di ba? Ang gandang bagitin yung new life. Di ba? So, ito yung isang pagkakataon na dapat natin ayusin yung ating mga sarili. Okay? So, mayroong apat na bagay na dapat tayong pagtuunan ng pansin sa ating binasa. Okay? So, sabi natin, maging kasangkapan tayo para magpakita ng bagong paraan ng pamumuhay. Huwag yung dati, kundi itong bago. Okay? Okay. Number 1 na ating pag-aralan. Where can we be a tool of our Lord? Saan tayo maaaring maging kasangkapan ng ating Panginoon? Diba? Saan tayo pwedeng gamitin? Saan tayo pwedeng maging instrumento ng ating Panginoon? Okay? So number 1, sabi niya, the body should be used as a tool to do good. Okay, tayong lahat, ang katawan ay dapat gamitin bilang kasangkapan sa paggawa ng mabuti.
Alam niyo mga kapatid, nilikha ng Diyos yung tao, hindi para gumawa ng masama. Dapat alam natin po yun. Kaya sa bawat may iniisip ka na hindi maganda, hindi yan yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Ginawa ka ng Diyos para gumawa ka ng mabuti. Kaya kung pag ikaw ay gumagawa ng mabuti, alam mo na ang Diyos ay naririyan sa iyo sapagkat inuudyugan ka na gumawa ng mabuti. Pag masama ang iyong ginagawa, tulad ng ating binabasa sa makatwid, alipin ka pa ng kasalanan. Tama po ba? Ang maganda dito, sa bawat Kristiyano, alam mo dapat ang tama at ang mali. Hanggat hindi mo po nalalaman yung tama at hindi mo nalalaman yung mali, mga kapatid, kapag hindi niyo natin alam, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Tama po ba? Kaya dito sa binanggit po sa atin, nilikha ng Panginoon yung tao, hindi ka nilikha para gumawa ng masama. Hindi ka nilikha ng Diyos para maging kasangkapan ng masama. Ginawa ka ng Diyos para maging kasangkapan ka niya sa paggawa ng mabuti. Kaya isipin niyo po yan lagi. Simple lang mga kapatid sa araw-araw na ating ginagamit sa ating pananalita. Yung magsinungaling, hindi yun inuutos sa iyo ng Diyos na ikaw ay magsinungaling. Kaya sabi ko sa iyo, dapat alam natin yung tama, alam natin yung masama o yung mali. Kasi hanggang hindi po natin yun, paano tayo mamumuhay sa tama? Paano natin iiwasan yung mali? Tama po ba? Mga kapatid at kaibigan, itong ating binabanggit ngayon ay napakahalaga. Pag ikaw ay nandaraya, huwag mo sabihin ay kinakasangkapan ka pa ng Diyos dyan. Hindi magtuturo sa iyo ang Panginoon na mandaya. Kapag ikaw ay nanggugulang ng tao, hindi yan ituturo sa iyo ng Diyos sapagkat ang nais ng Diyos sa iyo ay gumawa ng mabuti. Kapag ikaw ay nagnanakaw, hindi nagtuturo ang Diyos niyan eh. Lahat ng binanggit ko po, nagiging kasangkapan ka na ngayon ng masama. Dahil naging kasangkapan ka ng masama, alipin ka kasi niya. Kaya naging alipin ka, kaya ngayon ay kasangkapan ka. Pag walang pag-aalipin, hindi ka magiging kasangkapan. Di po ba? Kaya dito sa ating binasa mga kapatid, ang sinabi ni Paul, dito sa mga taga-Roma, na kinakailangan tayo ay maging instrumento, maging kasangkapan tayo. Yung, paano ba yung paraan ng tamang pamumuhay? Dapat nakikita yon sa mga taong binago ng ating Panginoon. Hindi na dapat tayo nagpapakita, tutularan pa tayo doon sa masama. Dapat tayo nagliliwanag eh. Dapat tayo ay nagiging lampara para sa kanila. Okay? Kaya dito sa binanggit ko po sa verse 13. Tingnan niyo po yung verse 13. Sa binasa natin kanina. Sabi dito, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi. Di ba? Lahat po. Kahit naman yan, napandinig natin, mata man yan, no, di ba? Then sabi niya, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawang bilang kasangkapan ng kasamaan. Tama po ba? So, hindi natin kailangan yon. Kaya sabi dito sa atin, God created us to devote ourselves in doing good. Tama po? Sabi niya dito sa atin, nilikha tayo ng Diyos upang italaga ang ating sarili sa paggawa na mabuti. God created us a workmanship. We need to devote ourselves na dapat tayo ay gumagawa talaga ng mabuti. Di ba? Puntahan po na yung Ephesians chapter 2 verse 10. Yung sinabi ni Paul sa mga taga-Epeso. Ano yung kanyang sinabi? Sabi niya dito, sa talata, hindi ko
Kakalimutan ko, wala pala tayo ano. Akala ko. O, di bali. Okay. Chapter 2, verse 10. Sabi niya, tayo kanyang nilikha sa pamamagitan ng Kristo Jesus upang iukol. Alam ko yung words na iukol? Di ba? Pag sinabing iukol, nakatalaga lang yun sa Kanya. Devote lang po sa Kanya siya. Di ba? Doon lang talaga yung nakaukol. Ibig sabihin, nakapermis na tayo. Itong katawan ko ay sa Kanya, iukol natin sa Kanya. Di ba? Hindi natin iukol doon sa masama. Hindi pwede ganon. Kaya sabi diyan, sa talata, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pa man una. So, maliwanag yung binanggit ko sa inyo kanina na hindi po talaga dito in-address ni Paul na ang tao, ay tao ba ay masama? Hindi naman, di ba? Nilikha ng Panginoon mula pa kailan na mabuti. Hindi po nilikha ng Panginoon na masama yung tao. Naging masama siya dahil siya ay tinukso. At ang tao ay napatukso. Kaya ang dami na yung mga tao natukso. Nagawa ng kasalanan. Diba? So, again, sabi diyan sa atin, sa talata, nilikha tayo ng Diyos upang italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Amen po? Okay, so yan yung una, saan tayo maaaring maging kasangkapan ng ating Panginoon. Number 1, ay gumawa na mabuti. Tama? Pangalawa, mga kapatid, 4 lang naman po ito. Pangalawa, the body should be used as a tool to serve God. So, ang katawan ay dapat gamitin bilang kasangkapan sa paglilingkod sa Diyos. Huwag niyong paglingkuran yung kasalanan. Kapag kayo po ay naglilingkod sa Kanya, kayo ay alipin niya. Ulitin ko sa inyo, kung noon nagiging kasangkapan tayo, ito lang ay klaruhin natin noong pa mga 2,000 years ago na yung nakalipas, na tayo tinubos ng ating Panginoon. Hindi na dapat tayo kasangkapan pa ng kaaway. Alam na natin na tayo ay tinubos niya. Hindi na lang natin kailangan mamuhay pa sa kasama niya. Hindi na natin kailangan yun. Okay? Sabi niya dito, sa talata na binanggit, let's serve God and let's not be enslaved by sin. Kaya ikaw ngayon, naglilingkod sa Panginoon. Hindi ka na ngayon alipin ng kasalanan, ikaw ngayon ay nasa ating Panginoon Jesus na. Tama po ba? So, ano po yung sinasabi sa talata na ito? Sa verse 12 ng Roma. Doon lang po tayo sa Roma kasi halos doon naman po lahat yung ating babasahin. Sa verse 12, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masamang pita nito. Di ba? Ito, ano ba yung mga pita natin? Di ba? Ano ba yung pita? Ano ba yung kinakailangan ng ating laman? Kadalasan, doon tayo nagkakaroon ng kasalanan dahil kung ano yung kagustuhan ng ating laman. Ang laman natin ay nakadesinyo ito sa katawang panlupa. Kaya yung needs ng ating katawan ay narito sa lupa. Tama po ba? Kaya ito mga kapatid, itong katawan ng lupa ay mamamatay. Kaya sabi dito, sa binanggit po dito yung pita ng laman, pag ito po ay laging gumagalaw sa buhay natin, di ba? Pag lagi itong gumagalaw, yun yung hinahangad ng ating katawan, na lahat, hindi naman kasi lahat ng pita ng yung laman natin ay lahat yun ay magkakasama. May nakakasama talaga. Okay? May mga bagay na yung inaasam nito na ginagawa na natin, na labag na sa batas ng Panginoon. Yun yung pita ng laman. Di ba? Sabi niya dito, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa iyong mga katawan, mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita. Halimbawa, ano yung inuudyot ng pita mo ngayon? Di ba? Ano yung sa kamahina? Ay yung madalas na ginagawa ng laman mo. Di ba? Alam mo dapat kung saan kang mahina.
Di po ba? So, may mga tao ngayon, ibang-iba yung kahinaan natin sa laman. Minsan madali tayong mabihag, madali tayong maimbitahan. Kasi madali yung laman natin na maakay. Kasi yung hinahanap. Okay? So, sa mga lalaki, sa mga babae, yung lalaki at babae ngayon, halos pare-parehas pong vices, Tama po ba? Di ba yung kadalasan yung inuman, napupuntulan yan sa mga lalaki, di ba ng panahon? Pero ngayon, pati pati babae, minsan asawa niyang harap Liban nun, minsan yung anak niya, kasama niya. At minsan sila ba yung nagsusuntukan, nag-aaway. Sila ba yung nag-argumento? Silang dalawa. Ay, papa, mali ka. Ay, anak lang kita. Nag-iinom. O, di ba? Ito yung mga pinta ng laman na nandudulot po siya ng kasalanan Di ba? Nakakagawa ka ng masama. Kadalasan, binabanggit natin inuman Marami pang pangpangin na si mga kapatid. Kami pa po. Halimbawa, doon kay San Pedro. Sino ito yung mahilig kay San Pedro? Alam niyo yung San Pedro? Sa simbahan ni San Pedro, saan yun? Sa sabungan. Di ba? Sino yung mga adik nito? Mga ganito. Ang daming mga ganun. Ang daming pinta natin. Kaya lang sabi dito ng Biblia, huwag na natin yun doon magkasangkapan doon, Tama po ba? Sabi sa ating pangalawa, na the body should be used as a tool to serve God. Ito na yung dapat niyang ginagawa ngayon. Dahil may bagong buhay ka, ang sikapin ninyo natin ngayon, paano ba yung paglilingkod sa Diyos? Yun dapat yung dapat ginagawa natin. Yun dapat yung ini-equip natin sa buhay natin. Hanapin natin paano lalaki yung espiritu ko, gusto kong maayos siya, so maglingkod ka sa Panginoon. Di ba? Paglingkuran mo siya. Ngayon, pag binigyan ka ng Panginoon ng assignment, gamitin mo. Huwag niyong i-abandon Di ba? Alam mo, binigyan kayo ngayon ng assignment ng ganito, dapat pagsinupin ninyo yun. Sapagkat ibinigay yan sa inyo. Tiniwala yan sa inyo na umaasa yung nagbigay sa iyo na gagawin mo yung binigay sa iyo. Tama po ba? Hindi yung iiwanan mo na lang siya. Hindi ganon. O nakikiramdam ka kasi hindi ka lang siya. Alam niyo mga kapatid, yung bawat binibigay sa iyo na gawain. Huwag ka naman pakiramdam kung ano yung binigay sa iyo, gawin mo na lang yung dapat mong gawin doon. Pag sinupin, pagyamanin mo yun, asikasuhin mo yun sapagkat binigay. Kasi darating ang araw, baka mamaya hindi lang yung umiimik na nagbigay sa iyo noon, baka sabihin sa iyo, di ba tinalaga kita dyan? Bakit hindi mo ginagawa? Di ba dapat maglingkod tayo sa Panginoon? Para tayo ayaw nang maalipin doon, huwag na maging kasangkapan. Isang magandang parte ng buhay natin yung pangalawa, hindi lang sa paggawa ng mabuti, kundi tayo ay maglingkod sa ating Diyos. Okay? Pangatlo, mga kapatid. Pangatlo, na talata na aking babanggitin dito sa ating nabasa. Okay lang po kahit wala tayo nakikita dito sa unahan. Naintindihan naman po. Kung hindi, tatapusin ko na po ito. Okay, pangatlo. The body must submit to the will of God. Okay? Ang isang magandang bagay, mga kapatid, na dapat tayo ngayon, dahil nasa Panginoon na tayo ay nagpapasakop. Maganda sa isang Kristiyano na marunong ka magpasakop. Kung nagpapasakop kayo sa itinalaga ng Panginoon, maliwanag yun, nagpapasakop kayo kay Kristo. Yun yung pinakaklaro ko noon. Di ba? Na sa buhay natin ngayon, lalo sa panahon natin, lagi yung pagkakatandaan na kung saan kayo binigay ng Panginoon, pasakop kayo doon sa nangunguna sa inyo. Kasi mahalaga yun. Ibig si Paul, nagsabi po siya, tayo ay dapat pasakop. Sa panahon natin ngayon, nung panahon na tayo ay hindi pa mananampalataya, alam niyo po ba kung sino yung sumasakop sa atin? Yung kasalanan. Siya yung sumasakop sa atin. Pero ngayon, wala na po siyang kapangyarihan sapagkat ikaw ay pumunta na sa ating Panginoon. Kung kaya ikaw ay pasakop sa Kanya. Tama po? Ang sabi po dito,
Our submission to the Lord is surrendering ourselves to God and letting go of our past lifestyle. Okay? Ang pagpapasakop, mga kapatid, ay isang termino na isinusuko muna ang buhay mo sa Diyos. Tama po? Ito yung isang terminology na binabanggit po dito. Ang pagpapasakop natin sa Panginoon ay ang pagsuko ng ating sarili sa Diyos at ang pagpapaalam sa ating nakaraang pamumuhay. Dapat mayroon kang pagpapaalam, ipapaalam mo na yung dati mong buhay. Kasi aalis ka na doon. Di po ba? So, namaalam ka na dapat doon. Ang sabi nga ng iba dito, Brother Rodel, graduate na ako dyan. Di ba? Ikaw, Brother Sator, graduate ka na ba? Ikaw, Brother Daniel, graduate na ba tayo? Di ba? Brother Manuel, ay, may certificate na ako ng Gina. Tapos na ako dyan. Di ba? Sino sa'yo may certificate na ng pagkado? Puti na lang sana ganun yung ginagawa ng mga ganun, Brother Ryan. Pag binigyan ka ng certificate doon, ano yung sabihin? Karagalan mo, kay graduate ka sa... Kaya wala eh. Di ba? Sa isang magtatapos sa mag-aaral, pag grade 1 o grade 6 ka, pag nakatapos ka na ng grade 6, hindi ka na babalik ng grade 1. Doon ka na sa ano. Ay, tumataas pala yung level, Kung ikaw ay nag-umpisa na, Brother Ryan, sa 7 Pro, pupunta naman yun sa... Ano yung tawag mo sa... Ano ba yung level ng yung task na... nang iniinom natin dati? Nalimutan mo na eh. 70 Pro ba yun, mga ganon? May 80 Pro, may 90 Pro. Baka bibigyan kayo ng certificate, doon tumataas yung Pro, no? Di ba? Pagdating ng 100 Pro. Pag sinisindihan mo, alcohol kasi yan eh, di ba? Pag sinisindihan mo, talagang lumalagab lang din eh. Di ba? So, bakit alam ko yun? Pare-pares tayo nagdalinda, lahat tayo nag-graduate. Di ba? Lahat tayo nag-graduate dyan. Pati doon sa mga damo. Lahat tayo nag-graduate dyan. Ayaw na natin pagkita niya, baka sa totoo, mga kapatid, galing tayo niya sa mga damo. Marami tayong ginawa dyan. Pero, hindi na yun yung usapin natin ngayon. Ang pinag-usapan natin ngayon is, graduate na tayo. Nagpaalam na tayo roon. Marami na, di ba? Ito yung sinabi ko dito. Ang pagpapasakop natin sa Panginoon ay ang pagsuko ng ating sarili. Ano ba yung sinuko mo sa Panginoon? Pastor, yung sinuko ko lang naman, yung kamay ko eh. Hindi naman ito ang kabila. Ito lang isa. Ito isa, pwede ba? Yung may pagsuko? Pastor, yung sinuko ko, yung pa ako eh. Yung kamay ko hindi pa. Yung katawan ko hindi. Ang pagsuko, mga kapatid, is completely. Di ba? Dapat yung pagsuko ay buo. Ibigay natin sa Panginoon, di ba? Sabi dito, ay ang pagsuko sa ating sarili, sa Diyos, at ang pagpapaalam sa ating nakaraang pamumuhay. Di ba may tugtog sa graduation? Tan, tan, tadan, tan, tan, tadan, tan, tan, tadan, 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 tadan. O, nag-graduate ka na. So tayo ay nag-graduate na doon. Nagpaalam na tayo. Iwanan natin yung certificate na yun kasi hindi maganda yung certificate. Di ba? So, ang kukunin na natin ngayon ay yung bago. Pasakop na tayo sa ating Panginoon. The body must submit to the will of God. Ngayon, ay handa na tayo magpasakop. Dahil sinuko na natin yung buhay natin sa Panginoon, ibibigay na natin ito sa Kanya. Ipasakop na natin sa Kanya. Tama po? So, lahat ng ito dapat ibinibigay na natin sa Panginoon. Amen? So, ano yung una? Gumawa ng mabuti. Pangalawa? Maglingkod sa Panginoon. Pangatlo? Pagpasakop. At pangapat, ay ito mga kapatid yung pangapat, pero basahin ko muna yung verse 11. Sabi sa verse 11, na aking babanggitin, sabi niya, kaya dapat ninyong ibilang na iyong sarili ay patay na sa kasalanan, dapat buhay naman para sa Diyos na sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Alam niyo kung bakit ka nagpapasakop? Sapagkat nakikipagkaisa ka na sa Panginoon. Hindi sabi dito,
Sa talata na babasahin ko pa rin, 13, letter B, sabi diyan, sa halip ay pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay. O, tama po ba? So, yun yung pagpapasakop. Gusto ko na makipag-isa, ipapasakop mo na sa Panginoon yung aking sarili. Amen? So, ito yung paraan na pwede natin gamitin bilang kasangkapan tayo ng Diyos doon sa mga tao na ayusin din yung kanilang way of life. Kaya so tayo din, inayos ng Panginoon. At panghuli at ang ating pang-apat. Pang-apat, the body must be offered to God entirely. So sa atin ngayon, ang katawan ay dapat ihandog sa Diyos ng buo. Tama, Brother Miss? Ang katawan, dapat ibibigay mo sa Panginoon na buo. Wala kapintasan, hindi putol, di ba? So, ang iba ay kulang-kulang na, nang lumapit sa Panginoon, kulang-kulang na. Minsan yung katawan may tama na ng saksak. Pero wala na tayong magawa noon. Ang importante ngayon ay buong mo binibigay ngayon yung buhay mo sa Panginoon. Tama po ba? Ang sabi niya dito sa ating talata na aking nabanggit, all our actions should be worthy of God and in accordance with His will. So sabi niya, ang lahat ng ating mga aksyon ay dapat karapat-dapat sa Diyos. Tama po? Dapat karapat-dapat na ito ngayon na hindi ka na nakikitaan ng hindi maganda. And then sabi dito, at na naayon sa kanyang kalooban. So paano dapat ito matanggap na sarili natin? Dapat karapat-dapat naaayon yung ginagawa natin. Okay? Sabi dito sa talata na aking babanggitin, 13, sa chapter 6, verse 13c, sabi niya, ihandog sa kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Tama po ba? So buo na po natin, Brother Michael, ibibigay sa Diyos. Tama, no? Mayroon ako noon, pero mga biro lang nila ito, hindi, siyempre, alam naman ng mga panahon yung mapagbirong tao, yung binautismuhan. Kaya isang lalaki, nagpabautismo. Anong nangyari ay nagpabautismo yung isang lalaki, di binautismohan po ng pastor. Okay? Ang problema, nung binautismuhan po, ay nalubog nga po itong ulo, kaya lang hawak ng pastor yung kamay dito. Ay ang nangyari po, hindi po nalubog yung kamao. Yung isa nalubog yun. Nahawakan ni pastor yung kamao. Naalala ko yung pabautismo namin dito, may dalawang uli, si Brother Alan ata, dalawang uli kami itong hindi na mabutangkan. Okay, so, ang nangyari, nung natapos na yung bautismo, okay na, kasi nabautismo na siya. Kaya lang, nung pag-uwi, nung mga nakaraang araw na, nung siya ay naglalakad, siyempre bautismo na, Kristyano na siya. Ang problema ay may nakasalubong siya lasing. Lasing. Ang problema noon, alam niyo naman yung lasing ko, gaano kakulit Ano po? Pag magsalita, yung lasing kung magsalita, yung parang siya lagi yung bida, and then, magsasalita ka, yung palagi kang binabara, yung iba-iba na yung sinasalita, hanggang sa napikon yung lalaking binautismuhan. Napikon siya. Nung mapikon siya, ang ginawa ng lalaki na ito, yung kanyang isang kamay, ito isang kamay. Di ba sabi ko sa inyo kanina, ang nalubog na yung lahat, pero yung kanyang kamao na isa ay hindi nalubog. So ano ang ginawa niya? Ang ginawa ng lalaki ito, dahil hindi mo nabautismo itong hindi nalubog yung kanang kamao, ano ginawa niya? Kanya, sinuntok. Sabi ng lalaki, ano born again ka na? Ito born again, ito hindi. Kasi hindi ito nalubog. Ito nalubog, ito hindi. Di ba? O, di natamaan siya. Yung sinusuntok ng lalaki, ito lang hindi ba? Ito hindi niya ginagawa kasi ito yung ginawas mo. Yun yung mga kwento lang po yun yung kwento sa inyo. Pero alam niyo mga kapatid, bakit ito binabanggit sa inyo? Ang gusto kasi dito lang mga kapatid, na buo dapat natin binibigay yung ating buhay sa ating Panginoon. Tama po ba?
lahat ng ating buhay. Kung gusto mong ibigay sa Panginoon, isinuko mo talaga siya, hindi mo pinilito yung kalakalahati, hindi dito pinipili yung 1/4. Dapat whole. Di ba? Kung ano yung in-order sa'yo ng Panginoon, ikaw, Brother Rodel, pag nag-order ka ng 2 kilong karne, pag ibigay sa iyo siyang kalahati, binayaran mo 2 kilo, di ba aakal ka? Umaakal ka po pag gano'n? Siyempre kayo, sobrano. Dapat kumplito yung ibigay. Di ba? So, ang Panginoon, ganun din mga kapatid. Hindi mo kailangan ibigay yung katawan mo na mayroong kulang. Ayaw ng Panginoon na ibibigay mo lang yung isang bahagi lang ng katawan mo. Hindi ganun. Ang hinihingi ngayon ng Panginoon, yung buo at karapat-dapat para sa Kanya. Okay, sa ating pagkatapos, buksan natin. Sa Romans chapter 12, sabi diyan, verse 1, anong sinabi po dito? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhid sa inyo, ialay ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay. Di ba? Handog na buhay. Then, sabi diyan, banal at kalugod-lugod sa Kanya, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Dapat ialay niyo ito. Di ba? Minsan nung ako po yung nagpiprint sa simbahan, pero hindi lang ako nagsita. May pumasok. Pagpasok, amoy ko pa, yung binino ng anak. Alam niyo yung binino? Di ba? Parang may pa siya, pero pagpasok, siyempre ayaw kong galawin. Kasi, siyempre, simbahan na yun eh. Di ba? Yung pagpasok na amoy ko pa yung binino. Alam niyo yung binino? Tawag lang po yun sa amin, yung binino, yung parang espiritu ng alak. Amoy mo pa eh. At alam niyo po ba, ang talas pa ng pangamoy mo ngayon, kung ang isang tao na Kristiyano na nanigarilyo hindi, ang talas pa ng ating pangamoy. Alam ko pa rin ang isang babae o lalaki pag nagsisigarilyo. Alam ko pa rin, matalas pa rin po yung aking mga ganoong although na hindi na ako, hindi ako nanigarilyo, pero matalas pa rin po yung ano ko dyan, yung mga pangamoy, matalas pa po yun. Kaya, huwag kayo inom, huwag kayo maninigarilyo. Binawalaan, Okay, so, ito mga kapatid, sabi dito ng ating Biblia, na binigay po ng Panginoon, na dapat karapat-dapat, maayos, katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Tama ba rin din? Hindi dapat na binibigay natin. Okay? So, dito mga kapatid, sa talata na aming babanggitin, sabi dito sa Roma, chapter 6 hanggang 7, sabi dito, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away, with that we should no longer be slave of sin. For he who has died has been from sin. Okay? Sa Tagalog, na nalalaman ito na ang ating dating pagkatao ay napako sa cross na kasama niya upang ang katawan ng kasalanan ay mawala upang hindi na tayo maging mga alipin ng kasalanan. Tama? So ngayon, ang kapangyarihan na mayroon tayo ngayon ay kapangyarihan na nanggagaling sa ating Panginoon. Hindi na dapat umiral yung kapangyarihan ng kasalanan na maalipin sa atin. Tama po ba? At ngayon mga kapatid, hindi na ho tayo alipin ng kasalanan. Alipin na po tayo ngayon na kapiran. Dapat namamayanin na po sa atin yun. Amen? Okay. So sa ating pagtatapos at panghuli natin mga kapatid, ang una, napipili po natin gawin para maging kasangkapan ng ating Panginoon ay ang una ay gumawa na mabuti. At ang pangalawa, ano ang dapat natin gawin? Ay tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. At ang ating pangatlo, ano yung pangatlo natin? Magpasakop. Okay? Dahil ikaw ngayon ay hindi na alipin, ay dapat ikaw ay pasakop na sa ating Panginoon. Ngayon ang pang-apat, kinakailangan mo ialay sa Diyos ang buhay mo. Huwag mo na siyang ialay doon sa kasalanan. Once again, kung mayroon kayong kaibigan, mayroon kayong kamanggagawa sa trabaho ninyo, o saan mang opisina na naroon kayo,
huwag kayo pagagamit sa kanilang nais. Kung ikaw ay ibubunso niya sa kasalanan, huwag kayong pagagamit sa kanya. Tama po? Dapat maging alerto yung lahat ng Kristiyano ngayon. Huwag tayo magpapagamit sa kasalanan. Sa mga taong ginagamit ng kaaway, huwag tayo magpapagamit doon. Amen po? Tayo po ay manalangin. O Diyos, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Mapagpalang ginawa ang bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, and O Lord, tinuruan niyo kami, Panginoon God, kung paano kami, Panginoon God, na paano namin, O Diyos, na maipaparanas sa iba yung pamumuhay na aming naranasan sa Pilipinyo. Tulungan niyo kami, O Diyos, na kami ay maging bahagi ng buhay ng pagbabago nila, Panginoon. Yung aming kapitbahay, yung aming kapatid, o yun din na aming mga anak, o sino man yung nasa paligid namin na malapit para sa amin, na maging bahagi kami sa pagbabago ng kanilang mga buhay, Panginoon. Tinataas namin ang ilang pangalan sa aming kalagitnaan. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi namin. Amen.